Tinalakay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang iba't ibang isyong may kinalaman sa ekonomiya, enerhiya, edukasyon, agrikultura at iba pa sa kanyang ikalimang State of the Nation Address. Ngunit isa sa idiniin niya ay ang paglaban sa kontrobersyal na flood control scandal sa bansa. Live mula sa Batasang Pambansa, may umarangkadang balita si Mari Ocampo. Mari. Jack, isang taon na nga ang nakalipas mula ng simula na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang kampanya kontra sa katiwalian sa flood control structure sa bansa. At sa kanyang sona nga ngayong taon, hindi lang update ang binigay ng Pangulo, kundi isa ring babala. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas. Hindi para sa pamilya, hindi para sa kaibigan, kundi para sa Pilipinas ang tungkulin ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito ang kanyang diniin sa kanyang State of the Nation Address ngayong 2026. Unang inilantad ng Pangulo ang katiwalian sa mga nadiskubring anomalya sa flood control projects nakaraang taon. Mula noon, nagsagawa na ng malawakang investigasyon ang pamahalaan. Kaakibat ng mga naisampang mga kaso, tiniyak ng inyong pamahalaan na mababawi mula sa mga nagsabwatan ang nakuha nilang pera ng taong bayan. Halos 25 bilyong piso ang halaga ng nabawi, frozen at napreserbang mga pera at ari-arian ng mga akusado. Ang mahigit 800 milyong piso dito ay agad nating nabalik sa Treasury. Pinuri rin ng Pangulo ang pakikipagtulungan ng taong bayan sa kanilang paglaban sa flood control scandal. Karamihan kasi ng mga naimbestigahan mula sa mga ulat at hinaing na ipinadala sa isumbong sa Pangulo website. Ipauubayan na ng Pangulo ang investigasyon sa Office of the Ombudsman at sa mas pinalakas na National Prosecution Service. Bagay na tila nasegundahan ni House Majority Leader Sandro Marcos bago pa magsimula ang talumpati ng Pangulo. The institution should not investigate an issue wherein its own members are part of the accused. That's like asking a student to grade your own paper in an exam. So let's leave the ombudsman and the necessary bodies to do that to do that themselves. Jack, sa kasalukuyan nga, 6 na kaso na ang naisampa ng Ombudsman sa Sandigan Bayan kaugnay sa flood control anomalies sa bansa, habang iilan pa ang nasa fact-finding at preliminary investigation stage. Kasabay nga ng pagbisto sa flood control scandal, nagsimula na rin yung mga reforma sa DPWH. Kabilang nga raw dyan ang pagpasok ng bagong graduates sa DPWH at pagsuri at pagtiyak na lahat ng mga proyekto, flood control related man yan o hindi, ay talagang may patutupad ng maayos, meaning hindi overpriced yung mga materyales at naayon nga sa presyo sa merkado. Jack? Okay, maraming salamat, Mari Ocampo.